Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your Casma Mascari channel, a Faithful Rose Matarders. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guumapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for this sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So there's an 8 of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin talaga napapalibutan ka ng toxic or something negativities. So kailangan mo mag-cleanse, no? Nang sa ganon, ma-detoxify or matanggal mo lahat ng mga toxic sa paligid mo. Okay. So let's see what is the messages. Reference with the 7 of Pentacles with the harvest moment. Ibig sabihin na ani ka na no, ng mga biyaya pero nakakahadlangan or nakakaharangan ng mga taong nasa paligid mo. No? So, kailangan matuto tayong proteksyonan, no? At pangalagaan na naman yung bagay na meron tayo. So, there is something, the sun, there's the 7 of Pentacles with something na harvest moment. Nakikita mo yan na parang may sinag-liwanag na parang binibigyan ka ng kaliwanagan para sa mga biyayang paparating sa'yo. Ibig sabihin dito, mapupunto mo, malalaman mo, ano man yung kailangan mong gawin. And there's a Knight of Wands, so something perseverance, so kailangan mo magtiyaga sa iyong ginagawa, no? Sa mga plano mo at gusto mong mangyari, kailangan magpursige ka na walang takot at pag-aalinlangan. And there's a 3 of Pentacles for collaborations or communicate clearly, no? Ingatan at mag-ingat po, no? Sa paano pakikipagkomunikasyon, paano pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, no? Klaruhin, liwanagin. Additional messages. So there's a justice card, there's a karma. Ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. This is something that justice will be served. A balance. So kailangan mo maging balance, no? Physically, mentally, emotionally. And this something karma is waving. Ano man yung bagay na gagawin sa'yo, there's something manumbalik sa kanila yan. And there's a 12 wands, so there's a choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Yung mga bagay na magbibigay ng changes and developments sa eksena mo. Choose wisely. And because the 8 of Swords represent with the 5 of Wands. See, sabi ko na noon na yung mga taong nasa paligid mo, siya yung nagbibigay komplikado sa eksena mo. Ibig sabihin talaga sila yung humakaharang o humakadlang ng iyong pag-unlad at pagyabong. No, kaya kailangan proteksyonan mo ang sarili mo laban sa kanila. No, and of course, there's something, the Page of Swords being curiosity. So, kailangan tuklasin mo, unawain mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo at paano mo mapoproteksyonan yung grounds mo. What is the Knight of Wands? Referencing with the Knight of Wands. So, there's something slow and steady. Matuto kang maging mahinahon, maging kalmado, huwag kang agresibo sa lahat ng gagawin mong plano, magtiyaga ka lang sa gagawin mo at magtatagumpay ka. What is the 3 of Pentacles? The 3 of Pentacles represent with the 8 of Wands. So there's a past communication, past moment. So some of you guys, no, magkakaroon talaga ng travel, a lot of transactions, a lot of an email and messages, a phone call rather, na marami kang
makakausap na kliyente or customer. Or some of you guys na mayroon trouble dito. Now, what is the Justice card? Represent with the Devil card. See, I told you, ano man yung bagay na ginawa sa'yo, this is something a bounce back and reflection. Diba? Ano man yung bagay na ginawang kamalasan at sumpa sa'yo, huwag ka mag-alala. Now, there's a principle of karma. What goes around comes around. Ano man yung bagay na gagawin nila, manunumbalik sa kanila. And of course, there's an need of cause something moving forward. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. At ito na, no, ang simula ng iyong paglago at unti-unti ka na makakawala, no, sa hindi magandang situations. Now, there's an infinite ako na nakita na nag-represent with the eat, a karma, an abundance, and the victory. What is an Eight of Swords? And of course, the Five of Wands. The Eight of Swords and the Five of Wands represent with the Knight of Swords. Some of you, sila yung nagbibigay anxiety sa'yo. Worries. So, there's something negativities around you talaga, or toxic. No, talagang nagbibigay komplikasyon sa'yo. Kaya madalas lutang ka, marami kang iniisip, na magulo ang utak mo. That because of toxic environment. What is the Seven of Pentacles? Of course, the Page of Swords. Represent the lovers. There's a harvest moment. So, kung naghihintay ka ng pag-ibig, maaaring darating na siya. Or kung ito ay related sa relasyon yung dalawa na person mo, maaaring lumago na at maging maganda na ang iyong pagsasama, no? Magkakaroon kayo ng higher level of commitment dito. Lalago na rin ang iyong relasyon, finances, and there's a Queen of Pentacles, maging mature, no? Sa lahat ng gagawin mong pagkilos at paggalaw, lalo-lalo na pagdating sa finances. No, magtiyaga ka lang muna for the meantime. And there's a Nine of Pentacles, maging secure at maging mag-ingat, no, sa bawat action and decisions, no? Dahil there's a formula or something, puzzle na kailangan mo munang buuin or unawain. Nang sa ganon, maging maganda na ang outcome. Now, what is the Justice card? Because the Devil card. Represent the King of Swords. Stop the pattern. Putuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi na nagsaserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa eksena mo. Nor kailangan na maging mature at mas maging matalino ka na this time. Head over your heart. Gamitin yung utak kaysa sa puso. No? Minsan kasi, ang pagiging maawain mo, yan ang ginagamit nila against sa'yo. No? Para abusuhin ka. And of course, there's a Seven of Swords with the sneakiness. No, there's a something to get more informations. Maraming mga taong kumukuha ng information sa'yo or may mga bagay na kailangan mo na i-let go. No, lalo-lalo na yung mga taong nagsinungaling behind your back. No, so let's see what is additional messages pagdating sa outcome. And there's the King of Wands, something ambitions. Unti-unti mo na rin masisilayan, makikita yung mga changes and development sa situations mo. No, talagang mapupunto mo talaga dito na isa sila sa nagbibigay balakid. Kaya parang ang bagal ng pasok ng magandang kapalaran sa'yo. And there's a Ten of Swords. See, sabotage. Some of you may sumasabotahe din about sa pag-ibig o relasyon. And there's a Six of Wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka. All areas of your life. No, all areas of your life. No, at magsasucceed ka. You are on the spotlight. No, talagang pinagtitiginan ka, kaya kailangan magtiyaga ka sa ginagawa mo. No, hinahanapan nila at hinihintay nila ang pagbagsak mo. And there's an Ace of Swords, something breakthrough. Diba? Tagumpay. Kampay. There's something, a victory coming in. Talaga magtatagumpay ka sa lahat ng eksena, sa lahat ng mga gagawin mo, lahat yan ay maaaring mapasayo. Additional messages. There's the Fool card, guys. Now, there's something, a leap of faith, na parang sinusubukan din ang iyong pananampalataya at tiwala. Kung hanggang sa ng katatagan mo, hanggang sa ng paniniwala at pananampalataya mo. Kaya nandito yung karma and the Devil, the King of Swords, puputulin na
No, at magkakaroon ka na ng bagong simula at bagong eksena. A new beginning is here. Babaguhin ang ikot ng kapalaran mo. And there's a page of one, something good news. May magandang balita at may magandang impormasyon na ipababatid sa iyo. And itong bagay na to ay maaaring magdala sa iyo para unti-unti ka na makabangon at may mga bagay na kailangan pagpilian. No, impormasyon na ipababatid sa iyo, may kailangan kang linawin at klaruhin. No, and of course, the power of the deck, there's that card. No, there's an ending and a new beginning, a transformation of yours. No, may mga bagay na magsisimula na, may mga bagay na tatapusin na. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, nandito na tayo for finances and career. Let's proceed na tayo. So, there's a Four of Wands, something celebrations, na unti-unti na raw makakaranas, no, ng mga selebrasyon at paglago or tagumpay. No, there's a happiness coming in. Pagdating sa finances mo, and resource of income mo, may paglago talaga. And there's the moon card with a truth reveal, or there's a dream coming true. So, some of you guys, na maraming bagay din na matutupad na dito sa pangarap mo. Na maraming bagay na maaring matuklasan yung mga new experiences sa buhay mo. And there's a sign of confident happiness. At magiging masaya na ang iyong finances. No? Lalago at lalakas na ito. And of course, there's something, the Ace of Pentacles. Wow. This is something, a big shot. A big money coming in. At may malaking perang paparating. No? May perang darating sa'yo. No, at magdadala sa iyo nito ng paglago at paglakas ng finances. No, talagang nag-uumapaw ang kaligayahan dito. And there's a separate, sabi ko na there's a solid boundaries. Diba? Kumaga, hindi ka na basta-basta matitinag ng ninuman. No, magiging kalmado ka na this time. No, sa mga decision and actions mo. Paninindigan mo na, pangahawakan mo ano man yung bagay na meron ka. Pag-iingatan mo na ito. No, hindi mo na hakayaan na mawala pa at makawala pa to sa'yo. Additional messages. Represent with the Four of Pentacles. See? Poproteksyonan mo na at papangalagaan mo na ang iyong finances. Your resource of income. No? Ang ganda ng pagdating ng about sa finances and career mo dahil ito na yung paglago at paglakas ng iyong pagkakaperahan. No? Gaganda na ang daloy nito at may malaking oportunidad na dadapo sa'yo. So, pagdating naman tayo sa love life, so there's the Two Pentacles. Maging balance ka physically, mentally, emotionally. So, kailangan pagdating sa buhay pag-ibig, hindi ka pwedeng padalos-dalos. No, yung something water or alon, nagre-represent ng emotion. No, kaya kailangan matuto tayong kumalma. No, there's the King of Cups. Yung person mo is very devoted or you are also devoted and supportive person. That's good. And of course, there's something, the Six of Pentacles, magiging balance na, no, ang iyong relasyon. At magtutuloy-tuloy na ang magandang relasyon at magandang finances sa inyong dalawa na person mo. At there's a give and take. No, may pagbibigayan talaga. And having respect to each and every one. And this is the Ace of Cups, nag-uumapaw na love offer. Some of you, if you are being taken, guys, itong pag-ibig na to ay maaaring mas lalong lumago at lalong lumakas, lalong gumanda ang iyong relasyon. Or maaaring there's something additional to your family, guys. No? Or some of you, if you're single, may darating na maaaring magpaluha sa'yo. There's a tears of joy. No? Maaaring mag-uumapaw ang saya. And there's the High Priestess, something a mystery. Maraming misteryoso sa eksena mo. Maaaring may mga bagay na magre-reflect dito. Just being aware. Nagkakaroon na ng unexpected situations. And there's a Six of Swords with the transition. At malaking pagbabago na magaganap sa inyong relasyon. Some of you, mayroon dito lilipat ng bahay, lilipat ng lokasyon, no, mayroon relocations, no, kailangan nyo talaga. There's something transition at pagbabago talaga pagdating sa relationship. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a strength with confidence. So, kailangan nyo maging malakas, matapang. No, alisin yung pag-aalinlangan na takot at pangamba.
No, hindi pwedeng nangangamba ka na mangyari ganito, ganyan. Kailangan lakas ang loob mo. Isa sa bagay na nagbibigay stress sa'yo yan. No, and there's an 8 of Pentacles, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Huwag mong hayaan na guluhin at limitahan ka ng mga tao sa paligid mo para hindi ka mag-succeed sa gagawin mo. Just focus on what you're doing. No, at the same time, kailangan may kumpiyansa ka. And there's the Ace of Wands for new ideas and new project and new plan. Dito papasok ang mga bagong plano, ideas, no, naman yung bagay na gusto mong gawin, no, at magpapasaya sa puso mo. And there's a 10 of Pentacles, long-term success and a long-term investment and long-term financial security and unexpected financial windfall. And of course, a long life, no? Talagang this is something na pagtagal lang buhay mo. No, tatanda ka talaga. Ibig sabihin, tatagal ang buhay mo. No, magiging masagana na ang iyong kalusugan. And there's a 5 of Pentacles. Some of you guys, no, marami mga hidden agenda about sa finances. Maging aware lang tayo, no, wag natin ini-stress ang ating sarili pagdating sa pera. Hanapan natin ng solusyon. No, there's a 9 of Cups hanggang sa matupad mo na yung mga pangarap mo. No? At maaaring makaka-recover ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. And then, of course, there is a power of the Queen of Cups, emotional healing. Mas magiging mature na pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tension, worries, na mas mauta ka na this time. So, let's see what is additional messages. For magical fair messages, advices, and of course, pick a card yes or no. Then, of course, pick a card yes or no kung bago ka sa channel ko. And of course, isa lang ang pipiliin mo sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, please comment down below. Malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Then of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sana mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. And of course, maraming salamat sa hindi nag-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw ni biyayang manubalik sa inyo. So let's see. Naalamin na natin at tuklasin natin what is additional messages, guidance, and advices sa ng 7 Arkanghel. Let's watch this. Okay, this is it. What is the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages. And there's a new home. Some of you guys na magkakaroon na ng bagong tahanan, bagong bahay. Na makakabili ka na ng bahay, some of you guys. This is a moving in a step into the right direction for you. And there's a patient place. So matuto kang kumalma. Huwag kang magmadali. Matutupad mo rin na naman yung hangarin mo. Ano man yung pangarap mo. Huwag kang magmadali. Pag nagkakamali, tandaan mo pag nagmamadali, alam mo nagkakamali. Diba? And there's a womb you need to forgive. Ano yung mga bagay na kailangan mong pakawalan at bitawan? Yung ngit-ngit, galit at puot. No? Yung negative energies na kailangan mong lisanin at alisin. No? Sa eksena mo. What is the yin and yang oracle card? Represent, guys, with the nurture. No, there's something compassion. Pagdating sa mga bagay-bagay, talagang compassionate ka. No? Napaka generous and of course, napaka-kind mo talagang tao. So, ganun talaga, mapagmahal, no? And there's something thoughts. Ito yung sinasabi na nagkakata ka ng negativities with the toxic thoughts, no? Negative thoughts. So, kailangan palayaan, pakawala mo yung sarili mo dyan. And of course, there's something na present with abundance, no? Talagang, in the present moment, talagang lalago, gaganda na, no? Ang iyong pagkakaperahan, no? Ang iyong buhay. No, ngayong buwan na to talaga, in the present moment, talagang may pagbabago, no? And there's a truth. Ilalantad lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. So, let's see. What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent with the reflections. So, lahat ng gagawin mo magre-reflect sa'yo. No, lahat ng bagay na gusto mong gawin magre-reflect sa'yo. And there's a leader, no, just being a leader, take charge of your situations, no. Kailangan pamunuan mo, no, ang sitwasyon mo. Huwag kang padadala ng mga sulusol o ninuman na mga sasabihin nila.
No, there's a persistent na kailangan magtuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. No, wag mong hayaan ma-distract ka, no, malito ka, maguluhan ka. No, so let's see what is the Romance Angel for Mystic Love Oracle deck. Represent with the legal matters. Some of you guys, no, meron ditong legal na uusapan na pagdating sa relasyon. No, baka meron ditong magkakaroon ng issue, no, sa isa't isa. Ngayon, magkakaroon kayo ng something pag-uusap, no, with the law. There's a peace. Magkakaroon kayo ng kapayapaan, katahimikan, maaaring kaayusan. There's a healing, releasing. Talagang hihilumin na lahat ng mga bagay o sakit na mga pinagdaanan yung dalawa. No, some of you baka mag-giveaway, no, maaaring nagkaroon ng separations, no, talagang bibigyan na ng kalayaan ng isa't isa, ganon. So, let's see what is Archangel Michael. There's a go forward fearlessly. So, kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan. No, kailangan magpatuloy ka ng lakas loob. No, na ginagabayan ka ng ating angel spirit. At kailangan na susundin mo ang iyong gabay, no? Yung lahat ng gusto sabihin sa'yo ng ating angel spirit. At kikilos ka na naayon sa kagustuhan mo. And there's something, the Comforter, with the Jesus-loving quote said, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So see, yung may taong tutulong sa'yo. May taong ipapaunawa sa'yo na meron talagang gagabay sa'yo dito na may mga bagay kang kailangan matutunan sa lahat ng bagay. No, kailangan mo muna mapagdaanan to, maranasan to. I see some gabay na magpapakita sa'yo. Or maaaring may mararamdaman ka something guide, no, spirit guides. O mayroon ditong albularyo na gumagabay sa'yo. No? Yung parang maglilinis sa'yo. No, lilinisin ng negativity sa paligid mo, sa buhay mo. What is the Money Move Oracle deck? With the Money Move Oracle deck, there's something surprises. Be ready for a change. No, maganda ka sa pagbabago. Maganda ka sa mga kaganapan sa buhay mo. Unexpected turn can bring a positive changes. Diba? Magugulantang ka. Maraming pasabog na magaganap na akala mo, alam mo na. Let's see what is an angel's number. There's a 1440 with a light up. No? Focus on your need and desires and hobbies. Everything is more accessible with the light attitudes. You will be blessed with a new opportunities, a new friend, or an additional to your family. Good vibes will speed up to the process. Bibilisan ang takbo ng sitwasyon. Kailangan po positive lagi. No, ang iisipin mo, ang gagawin mo. Huwag mong hayaan na kainin ka na negatibo. Dahil lahat ng bagay tumasa sa katuparan mo. Kung nasa positibo kang kaisipan. What is the shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent with the control issues, release and trust empowerment. Now, fear or losing power of false security lead to vulnerability. Diba? Is yung takot at pangamba, yan yung magdadala sa'yo, no? Parang manghihina ka sa isang sitwasyon. No? Lalo na kung mayroon kang gustong mangyari pero hindi nangyari. So, kailangan natin pakawalan yan. No? At magtiwala with the spirit guides sa ating gabay, sa ating universe, sa ating Panginoon. What lies beneath with a hidden future? What lies beneath with a hidden future? Na may mga bagay kasi na pilit natin control, no? Hindi nangyayari. So, hayaan natin, guys, na pakawalan ito. Hayaan natin na ang Panginoon magdikta at ang magplano. Ano ba talaga yung mga bagay na what you deserve? What lies beneath with a hidden future? Revisit with the setting, the record straight, no? Talaga on point, na talagang dadaling ka nito kung saan talaga karapat dapat para sa iyo. Na wala na paligoy-ligoy pa, dadaling ka on point. Yan para sa iyo, sige, diyan ka. Yan ang gusto mo, sige, diyan ka. Ganun siya. So, what is the clarifying for love situations? What is the clarifying for love situation? There's a flattering heart. Your passion lead to
you to the love you desire. No, yung pagmamahal mo sa mga ginagawa mo o sa isang tao ay magdadala sa'yo talaga para matupad mo ito. Diba? Kung ano yung sinasabi ng puso mo, sundin mo. Wala ka na magagawa ito. Diba ganun sinabi sa kanta? There is a clarifying for a life situation. Kapag tumibok na ang puso, diba? What is a clarifying for a life situation? Represent with a getting better, growing a journey, not a destination. Welcome improvements on stepping at the time. See? Kumbaga, lalago na ang mga pinagdadaanan mo at hindi ito destination para makita mo, no? Yung mga bagay na para masaktan ka, ganun. Kumbaga, wini-welcome ka lang ng ating universe sa mga improvement mo, no? Yung soul development mo, no? Dahil yan yung daan para magbago na ang ikot ng kapalaran mo. What is the part of the light? Represent what? And there's a one step at a time. So, see, talagang may paghinay-hinay eh. No, mayroong dahan-dahan pero sigurado, slowly but surely. Ganon. I see the mountain in the head and approach it with a determination, taking one step at a time, one small at a time, brother. By staying present and focusing on the task at hand, I make steady progress. In doing so, I reclaim balance and restore and fulfilling life, knowing that each step brings me closer to my goal. Diba? Sa bawat hakbang mo, alam mo may pagdadaanan ka, may mararanasan ka dyan. No, sinusubok ka sa mga bagay na kung saan ka mahina. No, pinalalakas, minagyayabong ka dyan. Pero yun yung bagay na yun para dalihin ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. No, for your growth and expansion. So let's see. What is additional messages with a pick a card, yes or no? So alam ko nakapag-isip ka na kung ano yung magiging tanong mo. No, at nakapag-isip ka na kung anong number na napili mo. Within 1, 2, or 3. So ito na, tutunghayan na natin yan, guys. So let's watch this. Okay, with a yes or no pick a card, guys. Shuffle muna tayo ng very light, diba? Then of course, pipili ka within 1, 2, or 3. Let's start with the number 1. There's a no. Beyond your ability, done to death, not viable. Diba? Ibig sabihin nito, huli na ang lahat. No? Kumbaga tinapos na, wala nang pag-asa pa, huwag mo na ipagpilitan pa. Diba? Tantanan mo na. Tigilan mo na. There is a no with the number 2. Barrier 2, strong access denial. No? Hindi tinatanggap. No? Masyadong malakas ang eksena nito na para sa'yo, na para sirain ka ng sitwasyon na to. Kailangan matuto tayo na kung alam mong hindi pwede at hindi maaari, wag mong ipilit. No? I-let go mo. There's a yes with the number 3. Clearing the air, refreshing change. Kasi lilinisin ang nasa paligid mo. Aayusin no ang kapaligiran mo hanggang maamoy mo ang simoy ng hangin na malinis at maganda. Ganon siya hanggang sa baguhin ito ang ikot ng kapalaran at mga tao sa paligid mo. At itong bagay na ito magdadaan sa pagsibol mo, no, para gumanda at lumago ka bilang isang tao. So guys, this is a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip mga ads, naway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!